Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matod sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. So dili pang mensahe, mamati ta nining pipila ka mga awit. Come, be my light, be my voice to the nations, be my hands, be my heart for the world. By the power of the Spirit, everyone with ears to hear it will embrace the call to love within their heart. If anyone would come and follow me, my disciple you would be. Leave the past behind, seek and you will find all you're called to be. If anyone would come and follow me, know the truth will make you free. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me. Go, take your gift to the poor and the lonely as you love. So will I live in you. Will you feed my lambs? Give your hope to the hopeless. Bring new sight to the blind in my name. With a towel and a basin, toward the kingdom we will hasten, toward that narrow gate that leads to Calvary. If anyone would come and follow me, my disciple you would be. Leave the past behind, seek and you will find all you're called to be. If anyone would come
and believe. Come and follow me. With a towel and a basin, toward the kingdom we will hasten. Through that narrow gate that leads to Calvary. If anyone would come and follow me, my disciple you would be. Leave the past behind, seek and you will find all you're called to be. If anyone would come and follow me, know the truth will make you free. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me. Give and you receive, trust me and believe. Come and follow me. Sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Busa dili ug dili ako, mobiya ka nimo. Sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako. Ingon sa dili ako, mahimutang kung malayo ka nimo. Busa dili ug dili ako, mobiya ka nimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, nakita ko ang gugma mo. Uy ka nga Diyos nga akong gihalagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipagawas sala. Tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Tungod sa gipakita mo, nga gugma ka nako.
nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Diyos nga akong gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong gipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat. Magsimba kami, hain mo tila ang lugar nga paraan ninunod nga akong lugar. Hingyap ka haadlaw nga tanan, magsimba kami haimo tila ang lugar nga paraan ininunod nga akong lugar. Inyap ka haadlaw nga tanan, una mo Diyos ininsurod lang ang gugma mo na walay katapusan. Ang grasya mo haamon walay pagkulang, ikaw ba hanamon ginikanan. Una Diyos inindughan, magsimba kami haimo tila. Hatrono mo ikaw ang pagludhan, ikaw kadlang Diyos nga baraan. Una mo Diyos ininsurod lang ang gugma mo na walay katapusan. Ang grasya mo haamon walay kapagkulang, ikaw nga hanamon ginikanan. Una mo Diyos inindughan, magsimba kami haimo tila. Hatrono mo ikaw ang pagludhan, ikaw lang Diyos nga baraan. Una mo Diyos ininsurod lang ang gugma mo na walay katapusan. Ang grasya mo
Butang sa atong pagpamalandong ning buntaga, mabasa ta kini sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 14. Magsugod ko pagbasa sa bersikulo 1 hangtod sa 3, bersikulo 3. Og maingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios, og salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kung atuan na ako didto sa ug maka-andam og dapit alang kaninyo, mobalik ako og kuhaon ko kamo aron nga bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong atuon. Ang Ginoo magapanalangin sa pagbasa sa iyang pulong. Dini nagsugyot si Jesus nga dili ta angay maguol. Daghang gani mga butang nga maghatag kaguol sa tao, mga problema, panginahanglan. Muna nga maghuna-huna ka sa mga butang, mahimo nga maghatag nimo kaguol. Pero si Ginoong Hesus nagsulti siya nga di ka angay maguol. Kung may tabo nga maguol ka, di sad magdugay. Kay ginam ka sa Ginoo nga musalig lang. Salig lang sa Dios. Yung sa dili kamo maguol. Ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios. Ug salig usab kamo kanako. Sa ato pa, kung doon na kay atubangon nga mga problema nga mahimong maghatag nimo kaguol, mato ni Ginoong Hesus, salig ka na sa Dios. Nga, sa salig usab kamo kanako. Sa ingon ni ana, kadang ba kaguol nga imong atubangon o atong atubangon, di magdugay sa atong kinabuhi, mawara na siya. Tungod kay tabangan matas Ginoo sa atong pagsangpit niya. Nga sa atong mga problema, anaa siya. Unya, siyang pasalig nga di ta angay maguol, gisultihan sa taniya nga sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Sa ubang translation ni Cebuano nag-ingon mga sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Sa ato pa diri lawak may gisgutan. Pero sa ako nag-ingon ninyo katong ubang translation ang gisgutan puloy-anan. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan. Sa ato pa sa dapit sa iyang amahan adunay daghang puloy-anan. Kining mga tao, problema biyag mga puloy-anan. Labi nagyo ka ng wakay kaugalingong dapit. Kaobserba ka ng ubang mga tao, nga way puloy-anan. Ang uban ana na nagpuyo sa ilahom sa Taytayan, dito sa Cebu, na ay mga tao nga namuyo sa ilawom sa Taytayan. Kay wa lagi dapit nila. Unya ako sa nakita nga murag ni angay ra sa tingali sa smong dapit. Doon na sila'y mga telebisyon. Doon na sila'y refrigerator. Sa ato pa, kung makahimo sila, pagbaton ang mga butanga, mahimo nila. Kaya naaman sila'y
na may kurinti ilang lugar. Pero maingon lagi na to nga dili disinti nga dapit kay naaragod magpuyo sa ilawom sa taytayan. Unya, labi na karong panahon na, sultihan na sila nga mobakwit sila. Mo-evacuate tungod kay kanang delikado. Kay ilawom sa taytayan mo, dako ko ng tubig. Gani kaghapong adlaw ang mga pulis o kining mga naa sa fire nangadto sa mga kining mga beach resort aron pag sulti sa mga tao nga dili sila angay ba nga mo kanang mga ligo ba ka abot mo sa kung nauna nga no mang didan man no nga ubuto na naon wa may bagyo diri sa ato. Ito may gapon sa kanang Coco Grove kay og nasayo pa mi adi mi kagamit sa dagat kay naaman sila pero wa man may kalibutan nga dito ba yung mga pulis o ang mga nasa fire. Kay wa may mga ligo pero doon na magoy water baptism auto nga dito mi. Pero padayon mi sa mong buhat kay wa may nakasanta na mo. Pero timingan pa nga dito ang mga pulis posible nga di na mo mabuhat ang among bulhaton kagahapon adlaw. Busa diri sa Biblia no, ingon sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Ug moadto ako aron pag andam og dapit alang kaninyo. Ningon siya moadto siya aron pag andap og dapit alang kanato. Sa kundi pa ni tinuod dili ko unta kamo sultihan niini. Unya ningon siya o kung atuan na ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako o kuhaon ko kamo aron bisag asa ako ato ausab kamo. Guys, sigot siya sa pagbalik ni siya mobalik ako. Unya, dinhing dapitawa ni hisguti ang mga ilhanan sa iyang pagbalik. Kini nga bahin sa kang San Juan. Pero sa Ebanghelyo ni San Mateo, atong mabasa diha nga naghisgot, mahitungod siyang pagbalik. Sa mga ilhanan, mahitungod siyang pagbalik. Nganong hapit na ko siya magbalik, tungod sa mga ilhanan nga nagapanghitabo. Maingon sa kanang gubat, o dungog-dungog sa gubat. Mga ilhanan kana siya nga nagpasabot sa di na madugayng pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, ang uban ana, sa pagbalik sa Ginoo, maguol. Imbis malipay, maguol. Nga naman, tungod kay ilang kinabuhi, wa man maandam sa pakigtagbo sa atong Ginoo. Busa, laing butang na ikaguol niya, pero dili kita na angay ikaguol. Angay na ikalipay, kaya mga nagipaabot na to, ang pagbalik sa atong Ginoo. Muna nga nag-ingon siya nga, mubalik siya. Maingon ka siguro nga siya, niyadto sa langit, maingon sab ka siguro nga siya mubalik pag-usab. Si General Douglas MacArthur, nabantog sa iyang pulong nga I shall return. Sa ikaduhang gubat, dili biya to siya. Unya kay na agaw na matasapon
Mauto siya nga dito sa koridor sakay sa submarino paingon sa Australia, pero sawa pa siya mo larga ningon siya, I shall return. Sa ato pa, mubalik siya. Pero sa iyang gisulti nga mubalik siya, nakahimo gid siya sa pagbalik. O ang iyang pagbalik na kalipay sa mga sundao kay kaluwasan nato nga mabalik nato ang atong kagawasan inay nga kanang puy-anta sa mga langyaw bitaw maingon sa mga Haponis. Pero natuman ni MacArthur ang iyang giingon nga I shall return. O ang mga sundao labing lipaya. Nangalipay sila kay sa mga sigarilyo, mga binaston na amang pulong ni MacArthur, I shall return. Lipay. Unya, ang akong amahan kay sundawam lagi to, pagkaon nila, nindot ko no kayo kay ihagbong man mga karninuti. Basta mo away man sila pero ni samot kadasig nila sa pag-away. Pag-abot na ni MacArthur niya mga armas pa pang mga ipangda matud pas kong amahan ang iya makauban kay inilugay. Unya ang Amerikano gatan-aw nila nagkatawa lang siya nga mo pag-ilog na to ay daghan pa dito. Di mo nga mag-ilugay. Mo to nga akong amahan kay di man gyud to dako kay tao. Isa akong gipili karbin kay gaan raman. Pero katong namili sa mga bugat ng mga armas, nitong unang pagkupot nila, labihang dipaya. Pero sa dagan sa higayon, nagbasol. Kay bugat ko no kay ilang gida, sa gabasol ko, kini akong gikuha. Pero ako ang amahan, way reklamo tungod kay ang karbin niya, gaan. Gani, bisan pa sa humanag sa gubat, siya gyapoy nagbaton niya atong karbin. Ya, gaan yun kayo, gaan yun siya. O, ang punto na to nini, mao nga, ang gisaad ni MacArthur, ngayon nga siya nga mubalik siya, iyag yung natuman. Kung natuman ni MacArthur ang iyang saad nga, I shall return, mas labi na yung matuman ang gisulti sa atong Ginoo nga, mubalik siya, pag-usab niyo siya, I will come again. O sa iyang pagbalik, dili unta nato ikaguol, kung dili ikalipay ni nato. Alang sa mga nagsunod sa Ginoo, makalipay ni. O sa di pa ko makalimot, no? Pangmusta di taon sa mga tigpaminaw na to, nakalimtan ako. Si William Orbeta, diha sa Barangay Kapinyahan, naka-imamat ni niya itong sa itong adlaw nga dito mi sa gym. O usa ni siya sa atong tipaminaw, taod-taod na, o nahunong na ni kadali kay panahon sa bagyo ang iya laging radyo na hulog, naguba, pero ningon siya, makakubra ron mi, kay pagpanghatag naman to sa mga kanang 6,000, isa mo palit ko siguro radyo. O pangmusta na lang kanimo William Orbeta diha sa Barangay Kapinyahan. O salamat sa imong pagpaminaw, padayon sa pagpaminaw, o salamat sa nga di kay ako rin mo paminawan kundi hasta si Pastor Orly Higlina. Kiniginguman siya nga, hindi human ni mo, Pastor, mo sunod sa kong paminaw anang kang Pastor Orly. Busa, salamat sa imong pagpaminaw namo. O ginaot pa nga magpabilin ka sa pagpaminaw o nagtuo ko nagpaminaw ka na mo karon uban sa imong bagong radyo. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema.
busa makasalig ka kaniya sang pitas ya karon. Our town, our radio, Radyo Natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito